So, paano ba natin mararanasan ang wonders ng Diyos sa ating mismong buhay? May 3 point tayong pag-uusapan. Una, follow closely after Jesus. Pangalawa, do what Jesus says. At pangatlo, bring your everything to Jesus. Una, follow closely after Jesus. Hindi mo mararanasan ng kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka lalakad kasama niya. Hindi ka lang basta lalakad kasama niya, kundi lalakad ka ng malapitan, closely. Sabi sa John 6:1-3, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo ron. Ibigan, hindi mo mararanasan ang buong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo siya susundan ng malapitan. Oo, kasama natin ang Panginoong Yesus, pero iba yung kasama mo lang siya at iba yung malapit ka talaga sa Kanya. Ang sabi sa talata ay maraming mga tao ang sumunod sa Kanya. Grabe, no? Hindi ito basta sinundan lang. Talagang nilibot nila yung buong lawa at maraming oras ito nakakainin. Maraming oras na lakaran ito. Pero okay lang. Ang mahalaga ay makalapit sila sa Panginoong Yesus. Ibigan, gaano kalayo ang kayang lakbayin ng puso mo para lang talaga mapalapit sa Panginoon? Anong mga balakid ang handa mong i-give up para lang maging mas malapit ka sa Kanya? Kasi sayang yung pagkakataon na mapalapit ka sa Kanya. The more you see His words, the more you draw near. And the more you draw near, the more you experience the things you have been believing and obeying. Nagiging totoo na sa buhay mo yung mga pinaniniwalaan mo. At dahil nagiging totoo ito kasi naranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, naku, lalong lumalalim yung pagsunod mo sa Kanya. Lalong tumitibay ang pananampalataya mo. At dun mo mas mararanasan ang himala ng Diyos na gumagawa sa'yo at sa pamamagitan mo. Napapansinin natin ng Panginoong Yesus. Sinasadya niya mag-conversation time. Gusto niyang kausapin ng kanyang ama. Umiwas muna sa dami ng tao. Kaya lang, naku, talagang sinusundan siya ng mga tao. Pero kahit ganun pa man, hindi niya pinalayas ang mga taong sumusunod sa kanya. Pagod man siya, okay lang. Bakit? Dahil mahal niya ang mga taong ito. Ganyan din siya sa iyo, kaibigan. Kaya ngayon, itanong natin sa sarili, gaano ba ako kadesperado makalapit sa Panginoong Yesus? Anong haba, anong lalim, anong sakripisyo ang kaya kong gawin para sa intimacy ko sa Kanya? Kasi oo, totoo, nandyan ang Panginoong Yesus, malapit siya. Pero may pagkakaiba ang malapit sa tunay na malapit. Pwede na may makasabay ako na isang tao sa palengke, makausap ko pa siya, pero hindi ibig sabihin nun na close na kami. Kahit malapit ako sa taong yon, hindi ibig sabihin kilala ko na siya talaga. Hindi ibig sabihin mahal ko rin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. O alam ko ang alam niya. Hindi, kasi wala kaming malalim at personal na connection. Lalo na sa spiritual na antas. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga siya lubos na kilala. Pwede ako maging malapit sa kanya physically, pero hindi malapit sa loob-loob ko ang relasyon namin. I can be close to Him but not close with Him. At sa spiritual life natin, yan ang pagkakaibang hindi natin pwedeng i-ignore. Kasi daming Kristiyano malapit kay Lord sa linggo, pero malayo sa puso niya sa araw-araw. Closeness is not about distance. It's about connection. At ang connection na yan ang susi para maranasan ang mas mataas na pananaw at mas malalim na himala ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapatid, kung gusto mo makita ang mas malaki, ang mas mataas, ang kamangha-mangha na gagawin niya sa buhay mo, huwag ka manatiling malapit lang. Maging malapit na malapit ka talaga. Sumunod ka ng malapitan. Huwag yung nahuhuli ka lagi. Andun na yung Panginoong Yesus, pero ikaw nandito pa rin sa likod. Maging intentional ka, maging intimate ka, buksan mo yung Bible mo, basahin mo ito. Oo, mahal na mahal tayo ng Panginoong Yesus. Oo, siya mismo ang unang lumapit. Pero kailangan din nating mag-abot ng kamay pabalik sa Kanya. Kasi ang totoong relasyon hindi one way. Kung kasal ka, alam mo na walang relasyon ang tatagal kung isa lang ang laging nagpapakita ng effort.
Tama ba? Ganon din sa relasyon natin sa Panginoong Yesus. Kung gusto nating maging mga tao nakakakita ng mas malaki, mas malalim, mas makapangyarihang pagkilos niya sa buhay natin, kailangan din nating maging mga taong sumusunod ng malapitan sa Kanya. Ibigan, maring hindi ito madali. Imagine mo, may mga kapatid tayo sa pananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang tayo'y nakaupo sa mga bahay natin, ligtas, malaya sa pagsamba, sila, alam mo, nahihirapan, kinukulong, pinapatay. Dahil lang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Isang katawan tayo sa Panginoon, iisang pamilya sa pananampalataya, pero sila nagdurusa. Alam mo, may isang interview mula sa isang Kristiyano na nasa isang pinakamapanganib na lugar sa mundo para maging mananampalataya. Alam mo, tinanong siya, paano ka namin ipagdarasal? Gusto mo ba ipag-pray namin na matapos na yung persecution nyo? Alam mo, sagot niya, nakangiti pa. Bakit nyo kami ipagdarasal? Kami nga nagdadasal para sa inyo na maranasan ninyo ang parehong persecution na meron kami, para maranasan nyo rin ang parehong paglago na meron kami. Grabe, no? Yung mismong persecution nila ang nagpapalago sa kanila. Nagbigay ng tapang na manindigan sa kanilang relasyon sa Panginoon. Wala silang pakialam kung sila ay patayin, kundi para sa kanila ay ang Panginoong Yesus ang kanilang buhay. Kaibigan, ito ibig sabihin ng greater things. Kapag sumusunod ka ng malapitan sa Panginoong Yesus, lalago ka. Lalalim ang pananampalataya mo at mararanasan mo ang kalayaan mula sa takot at sa mga bagay ng mundong ito. Ito mga mananampalatayang ito, alam nila kung ano ibig sabihin ng totoong pagsunod sa Panginoong Yesus. Alam nila yung cost, alam nila ang bigat, pero nakita rin nila ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng lahat ng iyon. At ang panalangin nila para sa atin na sana makita rin natin ang kabutihan ng Diyos even through suffering, even through trials, even through persecution. Narealize ko kung hindi mo pa nararanasang mahirapan sa pagsunod sa Panginoong Yesus, baka hindi mo talaga siya sinusundan. Kasi ang totoo, hindi lang siya mahirap, imposible ito kung wala ang grace ng Diyos. Sabi nga ng Digop leader ko sa akin minsan, kung nakakapagtrabaho pa ba ako kasi wala daw gumagawa ng ginagawa ko na linggo-linggo, gumagawa ng message. Alam mo, sabi ko, hindi ko naman talaga kaya ito, pero ang Diyos ang nagsusustain sa akin by God's grace. Ito yung himala. At ang blessing ay habang ginagawa ko ito, ay nakikita ko naman ang pagkilos niya sa lahat ng aming ginagawa. Na-realize ko, kapag sinasadya akong padaliin ng buhay ko, baka hindi ko talaga sinusundan si Lord ng malapitan. Kaya hindi ako pwedeng manatili sa aking comfort zone. Tapos aasahan ko na malapit na ako sa Panginoong Yesus. No, mali. Kasi kung malapit ka talaga sa Panginoong Yesus, mararamdaman mo rin yung bigat ng dala niya. Sa totoo lang, masarap naman talaga yung chill life. Manood ng Netflix, magkape, magplano ng negosyo, isipin kung paano yayaman. Pero alam mo, lahat ng yon, panandalian lang ang sarap. Hindi yan ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang tunay na satisfaction ng buhay, yun yung alam mong naging kabahagi ka sa paghihirap ng Panginoon. Oo, maaaring hindi ka pinako sa krus, pero kung araw-araw mong papasanin ang iyong krus, ay magiging makabuluhan ng iyong buhay. Yan ang tinatawag na pagsunod ng malapitan sa Panginoong Yesus. Kapag sumusunod ka ng malapitan sa Kanya, ibig sabihin, araw-araw namamatay ka sa sarili mong kagustuhan. Ang ibig sabihin, minamahal mo ang mga taong mahirap mahalin. Noong nakaraang linggo, may problema sa opisina dahil may isang tao na hindi naging honest sa collection. In short, ay kinukuha niya ang collection. At ang tendency ay magalit kami at magtanim ng sama ng loob sa taong ito. May nagsuggest na mag-file ng case sa kanya para magtanda. Pero alam mo, we need to think higher. Lord, paano ko titignan ng sitwasyon na ito sa perspective mo? Alam mo, linaw ng sinabi sa akin ng Diyos na ikaw din ay magnanakaw dati sa kumpanya nung hindi mo pa ako kilala. At kung hinayaan ko mangyari yan, ay kasama yan sa pagtutuwid ko sa iyo. At gusto ko maalala mo na pinatawad din kita at binago. Kaya alam mo, sabi ko, okay Lord, I will forgive. And I prayed for the person na makilala niya ang Panginoong Yesus upang maranasan din niya ang wonders ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaibigan, ang lumalakad ng malapitan sa Panginoong Yesus
ay napapatawad, naglilingkod kahit sa kaaway mo, nagiging mapagbigay ka ng totoo kahit nahihirapan ka din, tapat ka sa trabaho mo, tinutugunan mo ang totoong pangailangan ng ibang tao, hinahanap mo si Lord ng buong puso sa panalangin at salita. Tumatakbo ka palayo sa tukso, nilalabanan mo ang kasalanan at hindi mo tinotolerate. Ibinabahagi mo ang ebanghelyo kahit hindi ka komportable. Minamahal mo ang asawa mo kahit pakiramdam mo hindi ka minahal pabalik. At marami pang iba. Huwag tayong paloko sa kasinungalingan ng dyablo na madaling sumunod sa Panginoong Yesus. Yung parelax-relax ka lang. Kasi kung madali lang ang pagsunod mo, nako, baka hindi mo talaga siya sinusundan. Pero ito yung totoo. Kapag handa kang bayaran ng cost ng pagsunod, hindi ka bibiguin ng Panginoong Yesus. Makikita mo ang tunay na buhay. Kaya kung naghahanap ka ng susunod na hakbang, kapatid, sumali ka sa isang discipleship group. At huwag mo sabihin, ang hirap, wala akong oras, marami akong ginagawa. No, mali. Kaibigan, kung gusto mo talagang sumunod na malapitan kay Jesus, kailangan mo magsimula. Kahit mahirap, kahit magastos, kahit hindi komportable. Bakit? Kasi doon mo makikita ang tunay na himala sa pagsunod. Alam mo, tuloy pa rin ang plano ng Diyos kahit hindi tayo sumunod sa Kanya. Kung hindi mo gagawin ang pinapagawa Niya, may ibang taong gagamitin siya. At alam mo, yun ang masakit. Yung blessing na para sana sa'yo, napunta sa iba. Mas malaki ang nawawala kapag hindi tayo sumusunod. Tandaan mo ito, walang buhay na walang risk. Pero mas ligtas ang mag-risk kasama si Lord kaysa maglaro ng safe pero malayo naman sa Kanya. Mas malaki ang talo mo. Mas malalim ang regret mo balang araw. Kaibigan, huwag mo hayaang ma-miss ang purpose mo. May layunin si Lord para sa'yo. Specific, personal, at makabuluhan. Sabi nga sa Psalm 139:16, "Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Grabe, may plano na ang Diyos sa'yo bago ka pa ipanganak. Siya ang nag-aayos ng timing, siya ang nagdadala ng tamang tao sa paligid mo, siya rin ang nagbibigay ng purpose sa puso mo, pero ang tanong, susunod ka ba ng malapitan? O namimiss mo ang lahat dahil pinipili mo manatili sa malayong lugar? Kaibigan, think higher. Follow closely after Jesus.